the national anthem to be conducted by Mrs. Ken Santos, followed by a prayer to be led by Mrs. Yona A. Guerrero. Please rise. Ourselves in the presence of the Lord. Thank you, Lord, for this beautiful day that you have made. Thank you for the gift of life, renewed strength, and good health. Thank you for your bountiful blessings that we enjoy next day. Thank you, Lord, for your faithfulness, even when we are not faithful to you. Thank you that each new day is a chance to better and be better. Father God, we thank you for everyone gathered here today. We ask that the Holy Spirit guide our thoughts, words, and deeds as we listen and witness our dear principal, Man, Myrna, and Espiritu, to deliver our state of the school address. We will bless each person that took the time to come and lead your hand to protection be on them throughout the rest of the day. Help us to do our part to continue bringing honor to our school and to our stakeholders. Open our hearts and minds to understand the magnitude of our responsibility, that we may think clearly every day that sins upon us. Help us cast compassion to our learners, as well as our colleagues and parents, that we assure to us. Burst our hearts with fire and energy to tackle the tasks that we need to get done. Fill us with virtue and humility and dealing with our problems and with our school children. These we love and pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. You may now have a seat. And now, to give us her opening remarks, she is our Almanza Elementary School Faculty President, Master Teacher 2, our Drum and Life Organizer and Coordinator, together with Sir Eric Samonteza. Let's welcome Mrs. Noli M. Ferrer. A round of applause. Sa ating mga kapwa-guro, sa ating mga minamahal na mga magulang. Palakpakan po natin ang ating mga
magulang, sa ating mga eskwela, dito sa ating paaralang Almansa, sa lahat ng mga bisita ngayong hapon na ito, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hello? Ngayong hapon, atin pong masasaksihan ang ika-apat na SOSA o ang tinatawag nating State of the School Address na ibibigay po sa atin ng ating minamahal na punong guro. Maya-maya lang po. Alright, ipapahayag po dyan ang ating mga ginagawang mga ginagawa siyempre mga nagiging bahagi ng ating eskwelahan, ang mga kaganapan katulad ng mga patimpalak, yan, yung mga nagwagi sa ating mga iba't ibang patimpalak, katulad sa mga pang-aaral at sa ating mga guro. Lahat ng yan ay ipapahayag ng ating punong guro. At maya-maya din po, masasaksihan natin ang isa sa mga nanalo sa mga patimpalak ng ating drum and lyre band. Okay, handa na ba kayo mga minamahal namin mga magulang? Hello? Okay, so handa na po ang lahat. Sit back and relax and let us witness the state of the school address that will be presented by our beloved Principal, Mrs. Myrna M. Spirito. Thank you very much po. Thank you, Ma'am Norby. And to give us the delight, parents, teachers, and guests, let me introduce the pride of Almansa Elementary School. Siyempre, walang iba at kundi tayo. First runner-up in Junior Stephen River Festival. And grand champion in University of Puerto Rico, Las Piñas Campus. Chief Press, Fulton Santa Etienne.
maraming salamat sa ating Grand Champion, ang AES Dramelar. Palakpakan po natin muli ang ating Dramelar Band. Sa ating pong panangunin, ang ating kagawad na siyang namamahala ng edukasyon, kagawad Bernie de la Cruz. Sa lahat po ng mga magulang na naririto ngayon, sa pamumunuan ng GPTA na pinamumunuan ni Ate Ellie, ni Beth, at lahat ng mga PTA officers, sa lahat ng mga magulang ng ika-6 na baitang, sa lahat ng mga magulang na naririto ngayon, sa mga mag-aaral, mga guro, magandang hapon sa inyong lahat. Naririto na naman po ang inyong abang lingkod, ang inyong punong guro, upang ibigay sa inyo, iulat sa inyo ang mga naging accomplishment ng ating paaralan mula noong Oktubre hanggang ngayong Marso. Pero hindi pa po ito ang katapusan dahil magsisimula na naman po tayo ng panibagong mga pagbibigay karangalan sa ating paaralan pagdating ng Abril at Mayo. Hindi ito ang katapusan, although ito ang year-end SOCA or State of the School Address ng inyong punong guro. Maraming salamat sa inyong muling pagtitiwala. Maraming salamat sa lahat ng mga taong naniniwala sa aking pamumuno. Ipagpamanon nyo, medyo hindi maganda ang aking boses ngayon dahil kagagaling ko lamang sa training ng 3 araw na talaga namang napaka-rigid. 3 araw kami nasa Boy Scout training at sa 1 linggo ay babalik pa kami. Kaya lang kami pinauwi para lang sa SOCA. Bakit nga ba sa tuwi-tuwi na ay nagkakaroon ng SOCA? Kagaya ng una, pangalawa, pangatlo, ito na ang aking pang-4 na SOCA. Kinakailangan magkaroon ng pag-uula ang bawat namumuno ng paaralan sa ating dibisyon ng Las Piñas upang maipagbigay alam sa lahat ng mga magulang, sa lahat ng mga mag-aaral, at sa ating mga nasa paligid sa pamumuno din ng ating barangay. Ang barangay at ang paaralan sa tuwi-tuwi na ay magkaagapay sa bawat gawain, sa bawat layunin upang maiangat ang antas ng edukasyon sa ating barangay Almansa. Hindi pamumuli ang paaralang elementarya ng Almansa sa pagdating sa mga patimpalak. Kung hindi tayo first, second, o third, hindi tayo bumababa sa ika-4 o ika-5 pwesto. At dahil po dyan, ipinagmamalaki kong mabuti ang mga guro, ang mga mag-aaral, at ang mga magulang ng paaralan Almansa. Dahil sa inyo, kaya natin nakakamtan ang lahat-lahat ng ating nakakamtan sa ngayon. At yan din ay sa tulong ng ating mga napakasisipag na GPTA officers, ng lahat ng mga magulang, gayon din ng ating barangay. Dahil sa tuwi-tuwi na, sa bawat layunin at bawat proyekto natin, nandyan sila nakaagapay sa atin. Nakakalungkot mang isipin kung kailan magtatapos ang paaralan natin, ang ating pag-aaral ngayong taong ito. Noon tayo nakakaranas ng hindi magandang pangyayari. Kahapon, papunta ko sa training, nakita ko ang usok na upod ng itim. Ang sabi ng driver ng ating service, "Ma'am, may sunod sa Almansa." Ang agad na pumasok sa isipan ko, paano ang mga mag-aaral na naapektuhan ng sunog na ito.
Noong nakakaraan, nakikita natin na medyo bumababa na ang ating enrollment. Sana naman sa nangyaring sunog na to, hindi bumaba ng ganun kababa ang ating enrollment. Dahil nagkakaroon sila ng displacement. Malamang at sa hindi, ay sila'y malilipat na naman ng ibang paaralan, ng ibang tirahan. Nagpapasalamat ako sa mga namumuno ng ating GPTO. Sila na ang nag-spearhead, sila na ang namuno upang makapag-abot kahit na konting tulong sa ating mga mag-aaral at mga magulang na naapektuhan ng sunog kahapon. Dahil sa inyong lahat, saludo ako sa inyong ginawa. Hindi na kinakailangan tapikin pa ang inyong mga balikat. Hindi na kinakailangan pagsabihan pa kayo dahil kusang loob ninyo na ginawa ang pagtulong sa ating mga mag-aaral at sa mga magulang. Maraming salamat sa inyo. Nais ko pong ipaalam sa lahat na nung opening, naiulat ko na sa inyo na medyo mataas ang ating enrollment. Pero ngayong Marso, medyo bumaba na ito. Naging 4,405 na lang. Yan ay dahil sa mga nangyayaring paglipat ng mga magulang. Kung minsan ay nagkakaroon hindi magandang pagkakaunawaan kung kaya sila ay nagkakahiwalay. Kung minsan meron siyang lumalapit sa akin, "Ma'am, ililipat ko na po ang aking anak. Hindi na po kami magkasundong mag-asawa." Sabi ko, bakit naman ang bata ang maaapektuhan? Dapat ang isa sa isip natin ay ang mabigyan natin ng magandang edukasyon ng ating mga anak. Isa-isip natin ang kanilang kalagayan dahil sila ang higit na naaapektuhan kapag kayo ay nagkakahiwalay o naglilipat-lipatan ng mga tirahan. Kagaya rin ng mga nakakaraang buwan, ang ating paaralan ay nagpakita rin ng magandang kalusugan. Ating mga mag-aaral na dati ubod ng daming talagang nasa severely wasted o ibig sabihin na yung talagang medyo talagang payat, maliliit. Pero sa tulong ng ating school-based feeding program na nagtapos ng isang buwan, sila ay medyo tumaas-taas ng konti ang timbang. Umangat-angat ng konti. Ang hindi na natin magawa ng paraan ay kung paano namin mapatatangkad o mapapataas ang iba nating mga kabataan na talagang nasa stunted na kalagayan. Talagang yun ay kung hindi dahil nasa pamilya na, talagang baka napabayaan din na hindi na sila talagang lumaki. Kaya sana sa isang taon, matulungan pa rin natin ang mga batang ito na mabigyan ng libreng pananghalian o libreng merienda. Dahil alam ko, ang school-based feeding program ay tuloy-tuloy pa rin ay sa katuparan ng ating pamahalaan. Mapalad po ang ating mga bata sa trabaho ng pampubliko dahil sila ay nabibigyan ng libreng pagkain sa tulong ng ating pamahalaan at sa tulong din ng mga paaralan. Buwan-buwan, meron silang may tinatanggap na pondo para mapakain natin ang 500 mga batang nasa severely wasted at stunted na kalagayan. Sana sa isang taon, dahil medyo lumaki-laki na o tumaba na ng konti ang mga bata, ay mabawasan na. Sana'y hindi na 500, sana'y mas konti pa sa 500.
Imagine po, sa 4,500 nating mga mag-aaral, 500 doon ay kabilang sa severely access stunted na kalagayan. Kung pag-uusapan naman po ay ang mga aklat ng ating mga mag-aaral, hindi na po tayo nagkukulang dahil may sapat na bilang ng mga aklat na gagamitin ang ating mga mag-aaral. Noong pong isang buwan, may dumating ng mga bagong aklat na gagamitin ng mga mag-aaral sa kauna, ikatlo, at ika-anim na at ikalimang baitang. At sana, dumating na rin lahat ng aklat ng ating mga bata para sa ika-anim na baitang. Ang pakiusap lang po namin, kapag binigyan ng maayos at magandang aklat ang inyong mga anak, sana'y panatagingin nating maayos ang mga ito hanggang sa pagtatapos ng klase. Doon po sa mga bata na naging biktima ng sunog kahapon, humingi lamang po kayo ng certification na manggagaling sa ating barangay para po ang aklat na nasunog, yung mga aklat ng inyong mga anak na na-damage o nasunog ng dahil sa nangyari kahapon, ay hindi na ninyo mababayaran. Hindi nyo napapalitan, basta't meron pong certificate galing sa barangay na talagang kayo ay nasunugan. Pakisabi niyo po yun sa inyong mga mag-aaral dahil narinig ko kanina sa ilang mga guro na dumaraw doon sa ating mga mag-aaral na nag-iiyakan yung mga bata dahil ang kanilang mga aklat ay kasama sa natupok ng apoy kahapon. Nasunugan na nga sila, bibigyan pa natin sila ng problema o alalahanin. Kaya po, humingi lang kayo ng certification sa ating barangay. Kagawad, pwede po ba? Para naman po maibsan ng nararamdaman ng mga mag-aaral na alalahanin dahil nasunog ang kanilang mga aklat. Yan naman po ay iuulat natin sa ating paaralang tagapamanihala para malaman niya na yung mga aklat ng mga bata ay kasama sa natupok ng apoy. Hindi tayo nagkukulan sa mga kagamitang panturo dahil ang lahat naman po ng mga kagamitang maaaring business sa amin ay ibinibigay din naman po ng ating paaralan. Ang bawat guro po ay nakakatanggap ng mga bond paper na maaari nilang gamitin para sa paggagawa ng lesson plan. Ganon din ng ibang mga supplies na maaari nilang gamitin para sa kanilang pagtuturo. May sapat po tayong mga kagamitang panturo at maaring sa susunod na mga araw ay may dumating na naman mga panibagong computers na gagamitin ng inyong mga anak. Nandun po yan lahat sa ating e-classroom. Ang kailangan lamang ay gamitin ng mga guro sa pagtuturo para maalam ng bata kung paano gamitin ang mga computers na yan. Siguro po napapansin din ng mga magulang na halos linggo-linggo may gurong wala. Yan po ay dahil sila ay binibigyan ng mga seminars o mga trainings upang lalo pa nilang mapaganda, mapaayos ang kanilang mga pagtuturo. Huwag po kayong magagalit mga nanay at tatay kung ang inyong mga guro ay wala dahil sila ay dumalo sa mga seminars o mga trainings. Ngayon pong bakasyon, mawawalan ng bakasyon ang mga guro sa unang baitang dahil sila ang magte-training para sa inclusive education. Ano po ba yung inclusive education? Tayo po ay maaari nang tumanggap ng mga mag-aaral na hindi masyadong marurunong, hindi masyadong makakita,
Pero yung mga talagang bulag na o talagang pilay na o talagang wala na tayong magagawa, hindi na po pwede dito sa atin. Ang pwede lang po natin tanggapin ay yung mga batang maaari pa namin maturo ang bumasa, sumulat at magbilang. Kasi wala naman po tayong sapat na kagamitan para doon sa talagang mga hindi na makakita o sa mga batang medyo may iba ng kapansanan. So, simula po ngayong Hunyo, tatanggap na po tayo ng mga batang may konting pangangailangan. Yung tinatawag natin children with special learning difficulties o yung medyo may kailangan ng higit na pagsubaybay. Mag-umpisa po natin yan sa unang baitang dahil magkakaroon ng training ang lahat ng grade 1. So grade 1, block out nyo lahat ng date ng kalendaryo ng Abril at Mayo. Wala muna kayong panahon magliwaliw dahil tayo ay mag-training para makatulong tayo sa mga bata na nangangailangan ng ating sapat na pagkain. Kung meron po kayong tanong tungkol din sa inclusive education, maaari niyo pong kontakin si Ginang Marites Paranyal dahil siya po ang kasama kong nag-seminar doon. Ganon din po si Ma'am Shirley Menjola at si Ma'am Ann Bakal. Sila po ang mga mamamahala sa ating pagpapatupad ng inclusive education. Ang mga guro at kasama na po ang inyong lingkod ay sa tuwi-tuwi na dumadalo sa iba't ibang mga training. Kagaya po nung Financial Management Operation Manual Training, kasama ko po dyan si Ma'am Ivy at si Ginoong Soriano. Yun po ay isang seminar upang malaman namin kung paano babudgetin ng maayos ang ating monthly MOOE, yung ating mga tinatanggap na pondo sa pamahalaan. Dahil alam po naman ninyong lahat ng ating paaralan ang nagbabayad sa kuryente, sa tubig, sa ating telepono, sa ating internet, at iba pang mga pangangailangan ng paaralan. Kaya kinakailangan magkaroon kami ng sapat na training para hindi malugaw ang lalagay namin ng pondo sa bawat kailangan ng paaralan. Ang ating pong paaralan ang gumagastos sa pagpapadala ng mga guro ng mga mag-aaral na magsi-training. Minsan nga lang, nagpapadagdag naman kami sa inyo ng konting pabaon sa kanila dahil hindi naman po sapat ang ating pondo para tustusan ng lahat. Ngayon pong darating na Marso ay magkakaroon ng pagsasanay sa pamumuno ni Ginang Ann Bakay tungkol sa mga batang nasa ika-6 na baitang tungkol sa drug awareness. Kinakailangan mabigyan natin ng pagkakataon ang mga batang malaman kung bakit kinakailangan umiwas sa mga ipinagbabawal na gamot. Bukod po dyan, i-monitor din po natin yung mga batang kabilang doon sa persons with disabilities. Meron dito mga mag-aaral na nakikita kong may ID, may susunod silang ID, na patunay na sila ay kasama sa PWD. So kung meron po sa bawat baitang na may PWD, ipalista niyo po kay Ma'am Ann Bakay para po sa ating seminar para sa kanila. Bukod po sa mga regional, division at school seminars na dinadalawan ng mga guro, meron din tayong mga batang pinadadala sa iba't ibang patimpala. At dahil po sa kanilang mga kagalingan at kaya ng pagsasanay ng mga guro, marami po sa ating mga mag-aaral ang nakakatanggap ng iba't ibang karangalan.
Noong po nakaraang nota ay nasasabi na sa inyo ang mga pinagwagihan ng mga bata mula noong June hanggang October. Ngayon naman po ang iuulat natin ay ang napagwagihan ng mga mag-aaral mula noong November hanggang ngayong buwan. Kung isa-isa niyo po kasi yung mga trainings na dinaluhan ng bawat guro, baka mamaya ansipin na kayo. Kaya ipina-flash na lang po natin sa ating pasinan, sa ating monitor. Kasi napakarami pong seminars na dinaluhan ng mga guro noong pa. Karamihan po sa gastos ng ating paaralan ay kinukuha natin sa ating MOOP at ang iba naman po ay kinukuha natin sa ating kita ng ating kantin. Pero hindi po sapat ang kita ng ating kantin upang matustusan ang lahat ng pangangailangan ng inyong mga anak. Kahit papaano, natutulungan pa rin naman po nila tayo dahil sa konting kinikita, natutustusan yung mga pamasahe ng mga contestants natin, ng mga athletes natin, ng mga gurong dadalo sa bawat seminar, ng mga gurong dadalo sa mga malalayong seminar. Kung hindi po sa kinikita ng ating kantin, hindi po namin kayo may padadala doon. Kaya po nakikiusap din kami na sana ay suportahan natin ang ating kantin. Huwag naman po sana 20 pesos, tapos wala na silang pang-recess. Kasi ang nabili ay yung mga pinang-aaway-away, yung pinang-susugal. Sa totoo po, sugal po yun. Pag nag-away ang dalawang komang, nagtatayaan sila ng pera, yan po ay isa ng uri ng sugal. Na mahigpit na pinagbabawal dito sa loob ng ating paaralan. May nakagat pong bata noon na talaga namang halos hindi na matanggal ni Sir Eric kung hindi pa plinais yung gumamit pa siya ng pliers para lang matanggal yung pagkakaipit ng sipit ng komang sa kamay ng bata. Kasi nga, ginagawang nag-aaway-away yung dalawang komang. Agawad, pwede po ba? Kasi talagang ayaw niyang umalis ng una kung hindi pa kami lumapit nila Ate Ellie at saka si Sir Eric. Talagang nilapita namin yung mag-ina na nagtitinda sa baba. Nakakaawa nga dahil yun ang kanilang means of living. Kung hindi sa kita nila, hindi sila kakain. Kaso nakakapektuhan naman ang ating mga mag-aaral. Kaya nakikiusap din po kami na huwag mo ibibigyan ng perang pambili ng gagamba o ng komang sa inyong mga anak. Ikinalangad ko pong ipaalam sa inyo ng ating paaralan ay nagwagi ng third place sa nakalipas na pag-judge ng mga reading corners. Pero muli sana natin maibalik ito sa isang taon. Dahil isang taon tayo ay champion, ngayon tayo ay naging third place lang. Pero ipapangako ng mga guro sa bawat baitang na sa isang taon, muli na naman tayo magiging champion. Maasahan ba yan sa mga guro? Maasahan ba mga guro? O, pag hindi kayo nag-champion, magiging kayo sa
pagsasanay ni Ginang Mendoza at Ginoong Ginoong Gabriel Ginitaran. Yun yung Parol Festival na taon-taon ay tinataguyod ni Senadora Cynthia Villar. Noong naman nakaraang buwan, ang ating Dramalar ang nagwagi ng second place din. Bali first runner-up sa nakalipas na ay i-announce na lang namin pagkatapos ng ating summer reading camp. Meron pa po tayong summer reading camp na dadaluhan ng mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 5. Yung mga grade 5 na mag-grade 6 kasama po dahil sasanayin na sila ng mga guro sa grade 6. Magkakaroon pa rin po tayo ng summer sports clinic. Dahil po sa ating summer sports clinic, napakaraming mag-aaral natin ang nakapasok sa regional athletic meet. Dahil yan sa inyo, sa pagsasanay ng mga guro at sa pagtsatsaga ng mga bata na may hilig sa sports. Magkakaroon na rin po, i-challenge ko ang lahat ng journalist teachers. Magkakaroon din po ng training sa journalism ngayong bakasyon. Ganon din ng math, yung MTAP, para tayo naman ay mag-champion. Kasi nakakalungkot, isang grade lang ang merong pwesto noong nakalipas na Math Olympiad. Ang atin lang mga bata sa grade 6 ang nakasama sa Math Olympiad. Sana lahat mula grade 1 hanggang grade 6 sa isang taon. Kaya i-challenge ko ang mga math coordinators, English and Filipino coordinators, at ang ating araling panlipunan coordinators, science coordinators, na next year, hindi lang bronze, hindi lang silver, kundi gold medals and trophies ang gusto kong iuwi ninyo sa ating paaralang Almanza. Kailangan champion kayo lagi. Nagpapasalamat po ako dahil dati-dati kukunti ang mga magulang na dumadalo sa ating bawat pagpupulong. Pero ngayon po, lagi po tayong marami dahil siguro talagang interesado kayo na malaman ang lahat ng mga aktibidades ng ating paaralan. At talaga namang tinatanong po namin napakalaking utang na loob sa inyo ang inyong pakikiisa at pakikipag-ugnayan sa aming mga guro. Hindi na rin po tayo kulang sa mga guro. Sa darating na pasukan, maaari pa tayong madagdagan ng 7 guro at maaring 2 o 3 dyan ay para sa kinder at maaring magkaroon tayo ng special education teacher kung siya ay makakapasa. Kung kakilala niyo po yung mga nag-apply, pakisabihan na may test sila sa March 17. May test sila sa March 17, gagawin sa Las Piñas Elementary School Central. Yung lahat po ng bagong guro na nag-apply. Hindi rin po tayo kulang sa silid-aralan, pero na lang po kung may isa sa katuparan yung pagpapakonte ng enrollment sa bawat klase. Kasi may plano po ang kagawaran ng edukasyon na isa katuparan na ang 30 enrollment, 30 lang sa grade 1, 35 sa grade 2, 40 sa grade 3, 45 sa grade 4, 50 sa grade 6. 45 to 50. Ang problema, pag nagkaganon, kulang tayo ng classroom. Sana nga mapayagan tayo na mapaayos ang gusaling ito. Ito ang inaay namin
na mapataasan ng 4 na palapag. Sana matulungan tayo ng ating pamahalaang lokal na mapataas ang building na ito. Ito lang ang magiging solusyon sa kakulangan ng kwarto. Sa mga upuan naman po, wala tayong kulang. Lahat naman ng mga mag-aaral ay may kanya-kanyang upuan. Patuloy pa rin po natin isinasagawa ang ating project shelter o yung tinatawag nating pagtulong sa mga batang may kahinaan sa pagbasa. Sa katunayan po, medyo kumonti na ang mga batang medyo mahinang bumasa. Hindi kagaya noon na napakalaki ng bilang, napakataas ng bilang ng mga batang hindi magaling bumasa. At yan ay sa tulong ng ating special reading teacher, ng ating mga guro sa English at sa Filipino, sa pamumuno ni Ginang Wilma Villegas, Ginang Andrea Oreto, Ma'am Mercy Barcelor, at lahat ng mga guro na tumutulong upang maiangat ang kalidad ng mga mag-aaral sa pagbasa. Yan ay dahil sa ating project shelter. Ganon din po ang ating gulayan sa paaralan. Dahil sa kainitan, medyo naghihingalo. Pero tiyak ko, mabubuhay yan pag ginawakan uli ni Ginoong Eric sa Montesa. Kaya sir, pagdating ng April, kailangan maganda ang tubo ng ating mga halaman sa gulayan. Dahil iikot na naman ang tropa ni Senator Villar. Nakita niyo naman po ang lahat ng mga proyekto na itinagawa natin dito sa ating paaralan. Kung nakikita niyo po yung style na gapangan ng ating mga gulay, pag yan po ay napuno ng gulay at naglawitan ng mga gulay ay napakagandang tingnan. Inumpisahan na po kasi medyo may konti ng mga patola na nakausli sa mga butas ng ating gapangan ng halaman. Napayos na po natin ang ating mga nasirang mga gripo, pero ewan ko ba po, bakit buwan-buwan yata o linggo nagpapalit ako ng gripo. Napakabilis masira ng gripo dahil sa hindi maayos na paggamit ng ating mga mag-aaral sa ating mga gripo. Sana po, matulungan nyo rin kami na ang mga bata ay maturuan ng tamang paggamit ng palikuran o ng kubeta, ganun din ng ating mga gripo. Halos buwan-buwan, pinadidiklag ko ang mga CR natin. Pinatatanggal ko ang mga nakabara sa ating mga kubeta. Nung minsan ang nakuha, isang sakong mga papel, basong plastic, brief at panty ng mga bata na nakabaon sa ilalim ng mga inodoro. Siguro yan yung mga batang inabot, hindi na nagugas, yun ang pinampunan, itinapos sa loob ng inodoro. Kasi po tayo ay may programang tinatawag natin WINS, yung pangangalaga sa ating mga palikuran, sa ating mga hugasan ng kamay, wastong paggamit o pangastong pagsisipilyo at paghuhugas ng mga kamay. Kaya po, sana sa tulong din ninyo, maturuan natin ang ating mag-aaral na gumamit ng wastong palikuran. Kasi sayang naman po ang ipinagpapagawa natin kung sa tuwi-tuwi na ay iparilitir dahil sa mga maling paraan ng paggamit ng mga mag-aaral sa ating palikuran. So, nakikiusap po kami sa mga bata, mga magulang, na tulungan nyo din po kami na turuan sila sa wastong paraan ng paggamit ng mga ito. Okay po. So, yan po ang ating mga proyekto. Makikita niyo naman po ang lahat ng proyekto na sinagawa natin dahil kitang-kita kung saan nandoon ang mga yan. At ang lahat po ay
Inaanyayan din namin, tingnan nyo din po ang ating LRC o ang ating Learning Center. Maganda na po ang ating library, napaayos po natin yan. At yan po ay sa tulong ng mga masisipag na namamahala sa ating LRC. Sina Ginang Cheryl Valdez, Sibug ng Apala, Ginang Cheryl Sibug, at ni Binibining Norma Ramirez. Sasabihin ko sana yung apelido ng artista. So, maaari nyo siyang pasyalan at kung makikita nyo po yung ating mga reading corners, kung meron po kayong maitutulong pa, may dadagdag pa, ay bukal po sa aming puso na matanggapin ang mga yon. Nagpapasalamat po ako doon sa mga magulang na nagbibigay ng mga aklat para sa ating mga reading corners. May mga magulang na nagpunta sa akin nakaraan lang na may dalang mga 2 kahong libro na hindi na ginagamit ng mga anak nila. Yan po ay tinatanggap ng mga guro para sa kanilang reading corners. So, muli po, ito po ang inyong lingkod, Ginang Mirna M. Espiritu, na nagpapasalamat sa inyong pakikiisa sa ika-4 na SOSA ngayong taong 2017-2018. Maraming salamat.